show. Imagine, difficult chikahan na. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarya na Talakayan Showbiz Edition. And of course, kami na again ay mag-get out! Kasi malalaman natin kung ang It's Showtime na ilalagay na sa Channel 7, sa GMA 7 ay spaghetting pataas o spaghetting pababa kapag itinapat na sa Eat Bulaga. Yes. Ano masasabi mo sa development ito, sa pangyayaring ito, kaibigan Glenn? Well, yung kumbaga, nakakatuwa naman dun sa sanib puwersa nung unang muna, 'di ba? Yung sanib puwersa ng GMA at saka ng ABS-CBN sa kanilang after nila ng contract signing. Syempre, actually naman kahit nung wala pa sa GMA or sa GTV yung Showtime, kumbaga lumalaban na rin naman talaga sa Itbulaga, 'di ba? So ako it's a welcome Development. Oo, para sa mga manonood, 'di ba? Kasi it means na kumbaga yung dalawang shows i-improve nila pareho. Pagagandahin nila pareho yung shows nila para kumbaga yun nga. Ma-maintain ang lead sa rating at mas lalo pa dumami ang advertising load. Tama, oo. Hindi naman pwede itanggi talaga na ang kalaban ng Eat Bulaga ay ang It's Showtime. Kahit na ano pang itapat mo dyan, talagang it's always at Eat Bulaga versus It's Showtime sa afternoon slot na yan. Noon pa man. Ang kinakaloko ko lang talaga dito, pwede mo akong correct if I'm wrong, Glenn, ha? Yung pamunaan ng GMA7, wala ba silang katiwa-tiwala sa sarili nilang mga artista, sa sarili nilang mga talent, sa sarili nilang creative, to create a new show para itapat sa Itbulaga? Or, for that matter, nandiyan na naman ang TikTok clock. Yun nga yung sinasabi ng iba. Nandoon naman ang TikTok clock. Maganda ang rating. Maganda ang nanonood. At bago rin ang mga pakulang pinapakita. Bakit hindi i-upgrade ang TikTok clock? Yun ang ilagay at itapat sa Channel 7. Ang dating kasi sa akin, parang, ano naman bakit itong pamunaan ng Channel 7? Sa mismong mga talento mo, wala kang tiwala. Sa mismong creatives mo, wala kang tiwala. Kaya, in-import mo ang It's Showtime. Tapos number 2, sa punto naman ng It's Showtime, hindi nyo ba nararamdaman na parang ginigisa kayo sa sarili nyong mantika? Yung mga sparkle artists na walang ka-sparkle. Ay, wow! Biglang magkaka-sparkle ngayon. Dahil brand na ang It's Showtime. Diba? Legend na ang It's Showtime eh. So, lahat ng sinasabi, diba, doon ang Showtime ay nasa GTV pa. Nag-guest si Bianca, nag-guest si Barbie, nag-guest si Julian San Jose. Lahat ng sinasabi, iba talaga ang filter ng It's Showtime. Ibig sabihin ng filter, iba talaga yung dating. Iba talaga yung arrive. So, kung ako sa mga taga-It's Showtime, hindi ba inisip to? Na ang mas makikinabang, taga-GMA talaga. At isa pa, ang isa pang tanong na gusto kong sana ay masagot ng kung sino man. Ngayon ang It's Showtime, nasa afternoon block na ng Channel 7, ng GMA 7. Madam Jessica Soho, i-guess mo ba si Vice Ganda? At ang buong It's Showtime, sa kapuso mo, Jessica Soho, knowing the fact na montik bumagsak ang karera ni Vice Ganda nung panahong pinaglaroan niya si Jessica Soho sa kanyang concert sa Araneta Coliseum. Diba? Na nagsorry naman din si Nagsorry naman si Vice Ganda, pero ang tagal-tagal bago nakaalagwang muli ang karera niya doon. Pagkatapos to, nangyari ang Aldab, di ba? Na lahat ng tao nagkasabing, wala na ang It's Showtime. So ngayong nakatungtong na si Vice sa GMA 7. Sa bakura ng mga kapuso. Magkakaroon kaya ng Time Heals All Wounds na meeting with Jessica and Vice. At higit sa lahat, gusto ko pa rin malaman is, medyo minsan, di ba, super naughty at risky ang mga biruan, ang batuhan ng It's Showtime host, bordering almost sa kalandian ni Vice at kung ano-ano pa. Matitame kaya sila? Sa tingin mo, Glenn? So, doon muna tayo. Sa matitame ba sila?
I think naman, ano, tawag doon, they're doing, ang Showtime naman, doing their best para i-regulate yung kanilang, kasi, kumbaga, ano na sila before na suspend na Na-sanction, sila oo. before, di ba? And talking with MTRCB chairperson Lala Soto, sabi naman niya, mabait silang mabait sila so far, di ba? Okay. So, sana nga magtuloy-tuloy na ganun na kumbaga wala na maging issue at wala na kumbaga paglabag or something sa Doon naman MTRCB. sa pakiwari ng lahat na parang walang katiwa-tiwala ang pamunuan ng GMA sa kanilang mga talent. Kaya kailangan lang import ang It's Showtime at wag gumawa ng bagong noontime variety show. Ano opinion mo dito? I think naman hindi naman sa walang katiwa-tiwala. Ang gusto lang siguro din ng sabi nga ni Sir Felipe Gozon nung kanilang contract signing, kumbaga parang buo na kasi Parang solid na yung yung Showtime. So parang kung magbubuo pa sila ng 'di ba? And from isang source na nabasa ko na parang kung magbubuo pa sila ng mga bago, parang another hanapan pa ulit ng chemistry ng team dynamics ganyan, ng group dynamics, 'di ba? Eto nasa GTV na yung Showtime. May audience na, may sumusunod na. Naka-build up na sila ng following sa mga kapuso, 'di ba? Might as well transfer to the which actually noon pa man yung mga audience and even yung mga tao sinasabi na ay pag nawala ang tahanan pinakamasaya for Kayo sure. Talaga. Ang ipapalit diyan ay ang It's Showtime. Na nangyari nga ngayon. Doon naman sinasabi nila na parang ginigisa ang isa It's Showtime kasi nila ng mantika kasi mapapasikit nila ang mga sparkle star na walang ka-sparkle. Naubo daw ako kahit hindi pa ako kumain. Luis Pasol. Salamat sa pasalubong Luis Pasol. So ano pa sabi mo dyan na may pag-asa na kayong lahat? Hindi. Ako, I'm kumbaga, seeing it in a positive way. Okay. Yun nga, sabi mo nga kasi yung mga sparkle artists, walang sparkle. So, maganda yung para sa sparkle artist kasi at least now, kumbaga, with Showtime, hindi lang sa mga kapuso viewers sila Makikilala. kasi syempre may mga followers din na kapamilya. Yes. 'Di ba ang Showtime? So, pati yung mga kapamilya viewers and fans ay makikilala yung mga sparkle artists para hindi sasabihin ng mga ibang kung sino-sino dyan na Sino sila? The Who? Na pag na-issue yung sparkle artist, sine. Lagi diba yung GMA nga raw, Google mo artista. Artist ngayon, di ba? Maganda yung mangyayari sa kanila. Ito ang question of national importance na dapat po sagutin, Glenn. Dapat bang patuntungin si Buboy Villar, si Paolo Contis, at si Betong Sumaya na tatlo sa mga poste ng tahanang pinakamasaya sa It's Showtime? Ako, wala naman kasing issue sa pagtungtong. Okay. Tawag doon. Ang naman, ang lalo na si Vice ngayon, parang very forgiving naman siya ngayon. 'Di ba? Positive na, parang nai-invibe na ni Vice yung mga positivity. Nagmamature na si Meme. Oo, at least, kumbaga, maganda rin para sa show. Kasi syempre yung kumbaga yung umalis o yung natapos na, parang binigyan mo naman sila ng something na kumbaga bagong tahanan or parang may I hug, gano'n. Pagyakap sa mga talunan. Pagyakap sa mga talunan. Talunan nila, hindi po sa akin ang ganyo. Sa akin talaga, hindi ko sila tatanggapin, no? Sabi mo nga kanina, solid na ang It's Showtime. We don't need new hosts. Or additional hosts for that matter. Ay, ang sa akin naman, hindi naman nila kailangang yung pagtungtong naman nila as guest lang siguro. Oo. Diba? Nakatanggap ko pa siguro ang Legazpi Twins, pero hindi yung tatlo. I think okay na yung host ng It's Showtime. Yun na yun. Parang paminsan-minsan na lang, may mga GMA Sparkle na pinakikilala. Guest co-host, something, di ba? At parang katulad nung kay Darren noon. Biglang naging regular na yun. Maganda naman yung ganon. Para naman,
maliwanagan ng mga karera ng mga taga-Sparkle. At parang finally, mali mo sa pag-birthday party, may magagawa ng maayos si Mr. M. Di ba? Dahil dyan, ang Diva That You Love at ang aking kaibigang bonggang-bongga ay niibitahan kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre pa, sundan nyo kami sa aming Facebook page, sa Diario Tirada at sa Daily Tribune para hinding-hindi kayo may iskupan. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko aking kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga! Ito po ang Natiti Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.